akong pakialam doon sa hindi tumatanggap. Wala rin po akong pakialam sa hindi makaunawa. Wala rin po akong pakialam sa hindi gumusto. Ibig sabihin na walang pakialam, hindi naman po sinabing wala akong pakialam sa kapwa ko. Kung hindi, bakit mo didibdibin yun? Bakit mo itatanim sa isip mo? Bakit mo sila kagagalitan? Bakit mo sila pagdaramdaman? Di po ba? Wala kang karapatan. Sapagkat kung ang Kristo ay di nagdamdam sa umayaw, kung ang Kristo ay di nagdamdam sa lumapastangan, ikaw pa kaya na tao lang na mismo alam nilang ikaw ay si kutsing? Di po ba? Kaya mga kapatid, gayon din ang maging katwiran ninyo. Bakit po binahagi ko ito? Ganyan din po ang maging katwiran ninyo kung mayroon pong taong hindi naniniwala sa inyo. Halimbawa, kinuwento nyo, dito kayo nagtutungo, ayaw nilang tumanggap sa inyo, ayaw po nilang tanggapin ito, wag po ninyo silang patulan. Wag po kayo makipag-away, ilang beses ko na po itong pinapahayag. Wag po ninyong patulan, wag po kayong makipag-away, hindi po ito kunwari lang. Hindi pagmamagaling po ito, o kunwari lang na nagmamagaling, nagmamabuti. Hindi po, ito po ay pawang katotohanan. Patunayan po ninyo na kayo ay pinaghaharian ng liwanag ng Diyos. Patunayan po ninyo kayo ay pinaghaharian ng banal na Espiritu. Patunayan po ninyo tinanggap ninyo ang Kristo. Paano nyo po mapapatunayan yan? Sa inyo pong mga gawa, sa inyo pong mga pananalita. Kapag halimbawa ay nakausap mo'y chismosa, kung nakipagchismisan ka, talaga mapapatunayang hindi totoo ito. Kapag ang kausap mo, sabi niya, totoo po ano? Kahit nga po ng may pa. Sabi niya, di ba ano? Oo nga naman. But, katotohanan po. Bakit po? May nakikita po kasi ako na kapag sinabing, saan ka ba gagaling? Doon, sa kapatirang Divine Mercy kay Apo Kunching. Sabi na labi niya, Sabi mo naman, bakit ba ka? Huwag po ganon. Patunayan po ninyo na, pag sinabi niya yung bibig niya, ikaw rin. Sabi mo naman, hindi po ba? Bakit nga po ba? Sa katotohanan po, ang huling sandali ng buhay ng tao, yun po ang kahatulan. Kaya, hindi po dito makikita ngayon kung sino yung mapupunta sa impyerno at mapupunta sa langit. Hindi po yan ang basihan, tatandaan po ninyo. Kaya po, kung kayo man ay di pagtiwalaan tanggapin ang kapwa nyo, di kayo dapat na makipag-away. Ni hindi kayo dapat makipagtuligsaan. Ni hindi kayo magpapayabangan. Ay, magaling dun sa amin. Wala pong magaling. Ang ating Panginoon ang pinakamagaling. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Dapat po matanggap ng tao na kapag gumawa siya ng mabuti, hindi siyang magaling. Dapat po matanggap ng tao kapag magaling siyang mangaral, hindi siyang magaling. Dapat po matanggap ng tao na siya'y tao pa rin, upang wag niyang pagmasdang pinakamagaling siya at tama lamang ay siya. Kaya po ang nangyayari sa mga tao, yan ang pawang nakikita ng Espiritu. Nagpapagalingan, wala namang kagalingan. Buhay po bang Diyos? Ano po yung walang kagalingan? Nagpapagalingan ng galing, wala namang kagalingan ng kaluluwa. Buhay po bang Diyos? Ang pinakamagaling po at pinakamasarap, yung pong ang kinagagaling mo ay gumaling ang kaluluwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat habang hindi mo nasusumpungan ang katotohanan at di ka pinaghaharian ng katotohanan, kung puso mo'y bato, bato pa rin. Kung puso mo ay may burak, burak pa rin. Kung puso mo'y maraming tinik, may tinik pa rin. Subalit kapag ang pagpapakatotoo mo sa Ama ay napagharian ka ng katotohanan, may burak ba yan?
mawawala na. May tinik ba yan? Mabubunot na. Bato ba yan? Lalambot na. Sapagkat ang Diyos ang maghahari sa iyo at ang Espiritu niya ang magtuturo upang kamtin mo ang marapat gawin mo para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, hindi naman po ito negosyo na kailangang dayain mo yung tao para marami kang customer. Hindi naman po ito isang negosyong paligsahan na kailangan umunlad ito. Ito po ay larangan ng kabanalang gawain. At ang sino mang tumanggap at gumusto, makikinabang siya. Makikita niya sa kanyang katauhan, mararamdaman niya sa kanyang katauhan kung anong naging kapaki-pakinabang niyang nakamtan sa dakong ito. Yan po ang pawang katotohanan. Kaya nga po, ito'y hindi paligsahan, paramihan. Pagkarami-rami man ng tagasunod mo para masabing sikat kayo. Kung sa daming-dami na yan, ilan lang ang maliligtas ang kaluluwa. Paligsahan sa galing, payabangan sa kagalingan, pagalingan ng katalinuhan, hindi po yan ang basihan. Ang basihan ng Ama, kung paano mo siya kinilala at tinanggap sa buhay mo at nagsabuhay ka sa kanyang mga banal na aral. Yan po ang katotohanan, mga mahal ko. Kung matatanggap lamang ng tao ang pawang katotohanan, makakalaya siya sa katotohanan. Kaya't wag po kayong tutulad sa ibang mapagparatang ng kapwa, mapagbintang sa mga gawa, mapaghatol sa ginagawa nila. Ibahin po ninyo ang sa inyo, patunayan yung kayo'y anak ng Diyos, ng nais ng Ama, mag-ibigan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, paggagawa ka ng sulat, maglalagda ka ng petsa, at kung kanino mo tinutukoy ang sulat mo. Hanggang matapos mo ang sinulat mo, ang wakas ay itatala mo kung sino kang nagsulat sa kanya. Sa talaan po ng buhay ng Espiritu, ang nakatala lang ang pangalan ng gumagawa. Hindi niya na itinatala kung sinong gumawa. Tama po ba? Sapagkat kailanman hindi sasabihin, eto ang anak ko, eto ako sa ilalim. Hindi po. Lahat ng tao na lahat ng tinanggap na mula sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu, yaon ay ang nalikom at natipong tinanggap ay siya na tumanggap sa Kanya, subalit hindi nakatala. Halimbawa, to Maria, etc., 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 from Jesus. Hindi po ganyan, mga minamahal ko. Walang from Jesus to Maria. Ang hayagang salita at hayagang pag-uulat, kung sinong tumanggap ay tumanggap, at kung sino ang nakatanggap, siyang nagbabagong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Hindi katulad ng salita na isa lamang ang pinaglalaanan, ang tinutukuyan. Ang salitang banal po, lahat ng nakatatanggap, lahat ng nakaririnig, may pinag-uukulan. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit nga ba hindi kayang unawain? Hindi kayang tagtuin ng sinuman, wala pang bukas. Sa pagninilay, pagbubulay, kaisipan, sa bawat kong aral na sa inyo'y nilalaan at tinaratan. Bakit nga ba, mga minamahal, tantuin ninyo itong alay ko, tulad ng bulaklak ng sampagitan,
Kapag natipon siya, masidhi bangon niya. Kaysa isa-isa lalanghapin mo, di mo magaganap na maamoy lahat, pagkat di mo bati kung paanong katotohanan.